Mga tat kuya, sa survey natin kanina nagtatanong ako kung 'di ba, kung nagpupulburon din yung isa. Kasi yung Junakis niya parang nagpupulburon, hindi mapakali ang panga. Hanapin ko nga yung kanyang binura na raw, eh. Binura na yung video kasi may naka-download ng video. Send ko rin. Na may sa ay nay, oo nga, oo. Sige nga, send ko 'to. May naka-notice ng kanyang matanda na like 2016 pa yata niyang video or baka 2020, I don't know, but matagal ng video na hindi rin mapakali ang panga. Siyempre nagtataka tayo, no, bakit may mga ganitong mannerism. Kung wala ka namang, I mean, bruxism nga yun. Kung wala ka namang problema sa iyong gums, yeah, and I don't know, kung anong mga infection meron ka sa bunganga, hindi naman magsayaman naman ng mga 'to, imposibleng may problema 'to sa ano, eh. Nay, naloka talaga, Akis. Imposibleng hindi mapakali ang panga nito, eh. Teka, i-download ko ba para malaki-laki? Tingnan ko nga. Hindi masyadong malaki ang video, eh. Kasi naso-zoom ko 'to, eh. Anyway, ipe-play natin. Okay. Okay, okay, lumalaki naman. Konting laki pa siguro. Ayan! Ang laki-laki ng banga. Okay, sige, sige, okey. Alam niyo may nagbanggit sa akin na lahi naman talaga nila ang nagbe-baby powder. And mapapaisip ka, lahat kaya sila from the parents to the children nagpupulburon? Kasi mga ate at kuya kung di mapakali ang panga mo, baka may infection ka nga sa gums or somewhere in the mouth. Meron kang abscess, right? Or kung ano man 'yan, infection nga, na nakaka-cause ng pero imposible, eh. Ang bruxism kasi at saka yung mga ano ba, coke jaw nga ang tawag, 'di ba? Yung mga naglalak ang panga, yung may mga hindi mapakali ang panga, nakukuha yun sa bisyo, eh. So, eto po yung video. Anak po ito ni Manang, okey, na tinatawag ninyong si Mangga. Alam ko pulitiko 'to, eh, right? Ano pangalan niya? Ano pangalan nito? Dali, okey, okey. Pangalan niya? Matthew. Matthew Manotoc. I-send ko rin 'to sa aking okey, send ko rin para makita niyo. So, karapatan naman nating magtanong, mga pulitiko naman sila, eh, bakit kami parang nagla-lockjaw or hindi mapakali ang panga or may mga mannerism sa mouth? Bakit ka may ganyan? Ano ba siya, kongresista? Governor ng Ilocos Norte. Si Matthew Manotoc ay governor ng Ilocos Norte. Play muna natin yung video, obserbahan niyo kung, ano yung gumagano siya, eh. Sabi, tumitigas. Alam mo 'pag ginanon ko yung ginanon ko yung aking bibig, umiigting yung tenga ko parang gumaganon. Parang may mapipigtal na litid or whatever. Pero bakit may gano'n sila? 'To, play natin, ha. Mga kakaibigan, magandang umaga. Oh, mga kakaibigan, magandang umaga. Oh, mga kakaibigan, magandang umaga. 'Di ba? Yang video na yan ay nag-trending sa TikTok. Pero mahaba yan, like siguro mga 1 minute. Nasa Reels yata or basta may maiksing video niyan si Matthew Marcos Manotoc sa kanyang Facebook page. Pero deleted na po yan ngayon. Ang alam ko deleted na. Teka ha, ang layo na kasi 'pag nag-backread ako sa aming GC malayo na. Pero ang sabi po ng isang nag-send niyan, deleted na yung video, pero may nakapag-save sa TikTok. Ayun nga kaya naka-slow mo.
Ngayon, although deleted na, dito sa kanyang public speaking engagement, ganun din, nakikita din yung kanyang mannerism. Yung naglalak niyang Ms. panga or Ferdina, poke jaw. please have your seat. Naimbag Arabi, good evening sa aking kakailian, Congressman Angelo Marcos Barba, Sangguniang Panlalawigan led by Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Consul Ren Fa Chang, mayors and vice mayors, Sangguniang Panlungsod and Bayan members, uniformed personnel, national government agencies, Masakit sa labi. DepEd, Ulit ang labi ko. our NGOs, investors and stakeholders, officials of the judiciary, agriculture, and co-ops and associations, tourism stakeholders, transportation groups, religious leaders, members of the media, guests, and once again, to all my kakailian here and abroad na imbag Arabi. To the Honorable Vice Governor Cecilia Araneta Marcos and the members of the Provincial Board. Okay. So, nagtataka lang naman tayo. There's such a thing kasi mga tat kuya as coke jaw, naglalak ang panga. Or hindi mapakali ang panga. Si Abalos ganyan din paminsan-minsan, lalo na si Kuting, di ba? So, bakit sila ganyan? Ano ba yan, hereditary? Or may bisyo? Nagtatanong lang naman tayo, hindi tayo nag-a-accuse, di ba? Pero bakit gano'n? Parang hindi normal. Akala ko mga tat kuya, edited yung TikTok video na yan. Oo, yun. Yung gumanon siya. Akala ko edited yan. Talaga palang ang sagwa. Napunit yata ang labi ko, kakagaya ko. Sakit. Kaya yung survey natin, ganun. Ngayon mga tat kuya, may isa pang tanong. And medyo nakakalungkot ite. Dali Ay, ano yan? Ay, hindi ko na send ng picture. Hindi ko na send. Send ko. Send. Very uncanny, kasi very uncanny tuloy. Yung resemblance kasi mga ate at kuya, kakaiba talaga eh. Okay, I'm gonna send it here. Let's see. Magkakalkal tayo ng mga pictures. So, ito po ang picture ni Matthew Marcos Manotok. Okay? Anak siya ni Amy Marcos at saka ni Tommy Manotok. Okay. Aha, sige. Puntahan naman natin ang picture niya. Sino nga yun? Sino nga yun? Mag-comment nga kayo sa comment section ng allegedly tatay ni, yung totoong tatay ni Anis. Yung totoong tatay ko, no? Teka, mag-search nga ako. Ay, hindi nga. Ah! Okay, sige. Ooh. Ay, ano ba yan? Ang hirap. Okay. Di ba may mga tseka na hindi anak ni Ferdinand Marcos Sr. si Amy?
Eto. This is Arsenio Lacson, right? Meron siyang photo dito na nakakatuwa dahil hawig na hawig niya si Matthew Manotoc. Nawala yung picture. Baka tinake down na rin. Teka, nasan kaya? Meron siyang picture na hawig niya yun eh. Ay, may mga... Ayay! The man who could have prevented a Marcos presidency, Arsenio Lacson. Talaga? Yun ang kwento niya? The one who clapped Imelda's cheeks. Saang cheeks? Saang pisngi? Sa ibaba? Kayo ha? Oh. Talaga? Ito si Arsenio Lacson. Na-link to 'di ba kay Madam Imelda noon at pinagdududahang tatay ni Aimee. Pero pinagdududahan lang naman. Kasi may picture itong si ano na, yan. Medyo hawig siya kay Arsenio Lacson, batang version, gwapo version. And also sa mga kwento-kwento kasi ng, 'di ba, ng pag-ibig na bonggang-bongga ni Imelda Marcos tsaka ni Ferdinand Marcos Sr. na 11 days lang siyang niligawan, sinagot agad. Malay niyo naman, 'di ba? May kilala kasi ako mga tatkuya na yung babae, may nanligaw sa kanya, hindi na niya pinatagal, sinagot na niya kaagad. Yung pala si babae, June Tessels, na jaunties ng kung sino man, and ayaw siyang tuluyan, ayaw siyang pakasalan. So may ibang nanligaw, ura-urada sinagot niya. And then nagpakasal sila. And then nakabuo sila. Pero kung bibilangin, ewan ko kung syunga-syunga lang siguro yung napangasawa ng babae. Kung bibilangin yung buwan mula nung sila'y kinasal mula sa sila'y kinasal hanggang sa manganak, hindi pa umabot ng 9 na buwan. So June Tessels si babae bago siya ikinasal sa kanyang asawa. Yung si babaeng yun ay may ibang naka-jaunties sa kanya kaya nung niligawan siya ng kung sino man, ura-urada sinagot na niya parang and siguro nagpa-tsuktsak-tsiyenes na rin siya para, wang duda. Hindi ko naman sinasabing ganyan yung kwento ni Imelda, ha. Pero medyo ano 'no, yung resemblance, parang ang ano, ang bongga. Right? Tapos parang hindi babaling si gumanda na lang talaga si Ime 'no, tama ba? Gumanda na lang talaga siya, pero nung kabataan ni Ime, saan nanggaling yung kanyang hugis ano, piko? Ang haba talaga ng kanyang baba. Actually, parang nagpaganda na Madam Aimee, although medyo ang hugis ng iyong baba ngayon ay mas maganda na kesa nung kabataan mo. Ang lala talaga ng baba mo nung araw eh. Maganda na ang baba ni Madam ngayon, di ba? Nasaan yung picture niya ng... Maganda na ang baba ni Madam ngayon. Although mahaba pang konti, pero syapat na. Maganda rin na rin ang ilong niya, no? May bridge na rin. Tapos medyo hindi na nagpapalakpakan yung kanyang nostrils. Pero nung kanyang kabataan, talagang ano, habaan and medyo pumapalakpak yung palapa ng nyog. Tama ba? And wala siyang masyadong bridge. Totoo ba, Senator Amy Marcos, na, ayan, picture niya nung siya ay, anes, nasa Facebook. Habaan talaga siya eh. Habaan, manggang-mangga. Right? Oh, very much mangga, tapos mapalikpik yung iyong tenga, yung ilong. So, ngayon kasi, medyo trim na yung nostrils and then may bridge na and hindi na masyadong mahaba yung
baba. Kasi mga kuya, uso naman yung ano nagpapa-chisel ka ng iyong jaw and even ang chin. Kung may chin augmentation para humaba ang baba, may chin reduction din na tinatawag. So, totoo ba, Senadora Amy, na yung mga gawa sa'yo ay gawang Singapore? Ang lahat ba ng pagbabago sa iyong mukha ay likhang Singapore? Nagtatanong lang naman kami, wala namang masamang magpaganda. Ako 'pag nagkaroon ako ng pera, magpaparetoke ako ng bonggang-bongga. Marami akong gustong ipa-enhance sa aking mukha, sa aking sarili. Why not, 'di ba? Oh, wala namang masama doon. Pero hindi kaya yung hindi mapakaling panga ng anak ni Senator Amy ay dahil baka nagparitoke na rin siya ng baba kaya medyo masakit-sakit pa 'pag malamig ang panahon lalo ngayon bagyuhan. Baka hindi naman dahil sa bisyo 'yan. Baka dahil nagpaayos na rin siya ng baba and bagong gawa, bata-bata pa, 'di ba? Kasi ang hindi naman lahi ng mga Marcos at Romualdez ang mahaba ang tapayan, right? Hindi man mahaba ang baba, eh. Saan nakuha ni Senadora Amy ang baba niyang bonggang-bongga, na talagang manggang kinalabaw. Tapos ang daming mga intriga, hindi naman sa'kin galing, ang daming intriga na si Mayor Lacson ay, 'di ba? Si Mayor Lacson kasi talagang medyo tapayan ang ang baba 'no? Talagang hugis tapayan talaga. Oo, medyo nanunusok, 'di ba? Eh, di umano noon, 'di ba? Naging love interest din yata ni Madam Imelda yang si Lacson. Kung si Madam kung si Manang Aimee ay hindi anak ni Fernando Ferdinand Sr., kanino niya minana ang galing niya sa politics? Anyway, politiko rin si Lacson, di ba? Oh, ay kung kapatid lang naman niya sa ina si Kuting, ay bakit grabe niya protektahan? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.